Good morning everyone. So tayo ngayon ay magko-quick breakfast lang sa Timberland Heights, yung hotel doon. So first time kong pupunta doon and malapit lang po yun sa amin. So for a quick breakfast, samahan niyo po ako. Let's go! Good morning guys! Take natin tong opportunity na to na maganda ang panahon. Kasi lately, grabe, daming ulan, sobrang tuloy-tuloy, and very unpredictable yung ulan. Kaya ayun, di tayo makalabas. Gusto man natin mag-ride na malayo, hindi natin magawa. That's the way it is. So ngayon, it's a Sunday, so medyo late na breakfast tayo. Dapat kanina pa ako gising gusto ko lang sanang magpahangin. So yun, so tayo pupunta ngayon sa Timberland, kung sa this is a famous spot for bikers. Syempre dahil sa kanyang very challenging na terrain. And of course, pag sa biking, yung mga ahon, ito ay very challenging, no? Same with motorcycles and mga cyclists. Kasi syempre, dito mo matetest yung capability ng inyong sasakyan, mapa-bike or mapa-motor, mapa-e-bike, sa gantong ahon. Testingin natin kung worth it ba ang challenge for our Phoenix. Ayan. Although tingin ko naman kayang-kaya niya. Although dati inakyat ko na si Rooster dyan sa Timberland, pero hanggang doon lang sa Bukanan, hindi ako dumiretso doon sa hotel. Tinest ko lang actually. Backdoor tayo ng Marikina, so papunta ng San Mateo. So hindi natin bebabyhin si Phoenix sa ahon. And of course, mamaya ito ang kagandahan, syempre pag may ahon, meron din yan lusong. And with my experience dito sa electric for 2 years, talagang nung hindi ko pa ginagamit yung engine braking, talagang ang takaw ko sa preno. Ilang naman masasabi ko dahil syempre wala kang tulad nito, ito pababa, ito sobrang medyo matarik din pababa. Ang speed ko is around 43, 44 and sustaining, no? So hindi siya nagtutuloy-tuloy, hindi kagaya sa pag walang regen. Kasi yun yung pinaka engine braking mo, tumutulong sa'yo para mag slow down, not necessarily to stop, diba? Kaya ang laking bagay ng regen talaga kung in terms of safety. So yun, and ilang beses ko na nagawa ng video documentation yung aking regen or yung ating EABS. So yun, yung EABS na yun, meron mga options yan, may high, may low, may free throttle. So sa high and low, pinipindot lang yun, meron siyang button. Sa when release, of course, parang sa motor, pag binitaw mo yung silinador or yung throttle, or wala siyang nasisense na voltage coming from the throttle, magsa-slow down yan pag re-regen siya, no? So yeah, 30 pababa. So tayo, alalay lang tayo sa front brake. So yun yung ginagawa ng regen. So itong part na to, so nandito na ako sa backdoor sa San Mateo. So ito ang, tignan nyo naman yung ahon na to, di ba, ang tarik. So yan, so ito ang backdoor papunta ng San Mateo kung galing ka na Marikina. So kagandahan sa mid-drive, di ba, easy. Although nakatuwa ako, pero kanina maahon ng one. Ayoko lang kasing bitinin yung motor with power, because yung ating mode 1 natin ay 33% lang, no? So dito kasi 55 sa mode 2. Pero para hindi bitin yung bigay ng power. Anyway, going back. So yun nga, pagdating sa regen,
malaking bagay ito. Hindi lang, actually pagdating sa bigayan ng battery or yung back current niya, for me hindi siya ganun significant para lang naman sa akin. Kung mayroon man siguro, kung napakahaba, siguro mga 10 kilometers na downhill, siguro mga ganun, tapos hindi ka magta-throttle, siguro meron din siyang significance if ever. Pero sa ngayon, pag mga ganitong region lang na ano, parang wala naman masyado. Pero ang kagandahan sa kanya, ang positive side nun is yung kanyang engine braking, di ba? So yung sabi ko kanina, tinuro ko sa inyo, yung speed mo is hindi siya nagtutuloy-tuloy, di ba? Nagsusustain lang siya. And yun yung makakatulong sa atin. And sabi ko nga, even for high speed riding, di ba, importante din yun para kunyari pumreno ka sa harap, magkakaroon ka ng balance sa motor mo, di ba? Kasi heavy braking ka sa front, tapos yung likod, so sasabay lang siya, no? So yun, so yun yung aking pananaw pagdating dyan sa engine braking. Maraming nag-try, no? So na-try ko ba siya sa hub nung naka-hub pa ako? Hindi ko siya na-try, no? So hindi mo yan, no? O 30 ano lang, downhill to. Hindi ako nagta-throttle. Diba? Sustain lang siya, hindi siya freewheeling pababa. So yan, malaking bagay talaga. Pagdating sa hub, hindi ko siya na-try. Kasi syempre bago pa lang ako noon, hindi ako ma-explore pagdating sa mga programming ng car driver. So since nakakuha na ako na experience doon, and nanood tayo ng mga ilang mga references from YouTube, sina Minimi, marami akong pinapanood na ano, na mga nagpo-program, no? And sabi nga, hindi siya one size fits all. So kailangan mo i-tailor fit din para sa iyo. Hindi yan pwedeng gumana sa kanila, sa'yo hindi, ganon. Isa sa mga tinitingnan ko rin na program na ginagawa nila is yung field weakening para mas stretch yung speed mo naman. Pero sa ibang araw ko na kwento yun, kasi kung napanood nyo yung dyno, nakita nyo na pumapalo ang field weakening ko kay Rooster and kay Phoenix at around pag lumampas na siya ng 4,500. Paano nangyari yun? So i-explain ko na lang yan sa susunod. Laki na lang improvement nito Huli puta rito, grabe. Dahil mga lubak lubak na, putik pa. Daanan ng ano to daanan ng mga truck. Balik tayo sa usapang engine braking naman sa mid-drive. Doon ko first siya nagawa, no? So aray ko. So kaya nung time na yon, so lahat ng settings ginawa ko at pinag-aralan ko kung uubra ba, and successfully naman, and very thankful ako na ang ganda ng outcome. Pwede mong i-adjust, kunyari magpunta ka sa racetrack or kailangan mo ng medyo mas ma-DN na engine braking, pwede mong taasan. Pero babalik tayo sa capability ng inyong mga battery, kasi nakadepende yan kung gaano kalaki ang kayang i-max back current ng inyong mga battery. Hindi siya basta-basta, no? So meron lang siyang mga limitations din. Anyway, so pasalamat pa rin ako of course kay Boss Michael, dahil tinuturo niya sa akin yan kung ano yung tungkol sa mga battery, sa mga specification, kung ano yung dapat, ano yung kailangan, etc. Ayan, no, diba? Ang daming siklista. So maraming nag-jogging, maraming nagbabike. So tayo naman ay mag-e-bike. So magbe-breakfast lang tayo. So anyway, so yun yung mga parameters na kailangan mong tingnan. Capability ng motor, capability ng controller, and capability ng inyong battery kung magre-regen po kayo, no? So ito na yung mga ahon. So go guys, kaya nyan. Tayo naman, lang tayo, steady lang. Maganda umahan dito dahil mapuno. Ayan. So hindi siya actually presko, no? Lamig dito.
Yan. So, kung gusto nyo maging fit tulad nila, huwag nyo po akong gayahin. Sila ang gayahin nyo po. Yan. So, the famous, di ba dito yun eh, yung mga shotgun. Diba? Yan, kung medyo bitin ka na sa pagpapadyak, pwede ka maglakad tulad nila. O yan, diba? O yan. So, ay first time nakakyat na tayo, chill ride lang tayo, nasa 30 kasi yun lang naman ang ano nito, yun lang naman ang speed dito, 30, 35. Hindi ka naman pwede magbababa ang tingin dito. So yan, so ito na yung pinakamataas na part, Siko, ano yung tawag nila, yung Siko. So itong Siko na to ay napakatarik nga. Ayan, so walang kayang-kaya na mid-drive yan. O, diba? 10% throttle, 20%, pwede na. Ayan, so ang ayoko lang mga gintong katatarik, sabi nga nila kumaye ahon, mayroon din lusong, which is ang lusong malakas kumonsumo ng preno, diba? Yan. So, ayan guys, so believe naman ako sa mga to. So tayo ay ano lang, chill ride lang. Oh, diba? Kasi kaya naman magpapaspas dito. Siyempre sila ay nakabisikleta, naglalakad, nature tripping lang, quiet lang. And tayo, kagandahan sa electric, hindi maingay, hindi bulabog pag umaahon. Kaya yun. Ayan, kaya niya yan guys. Konting hato, konti. So alam ko dito may mga namimitik dun eh. So yun. So malapit na tayo sa Timberland Heights. Yun, Timberland Highland Resort. Doon tayo pupunta for breakfast. So malakas ba kumonsumo? Hindi naman. 2 point, ano ba ako, 94, walis ako ng 199. So plus itong nakakita nyo 93.1 plus 2.9 yan. Hindi ko pa makalibrate. And mali yung aking battery bar. Hirap din pala siya i-calibrate. Anyway, so yon. So mamaya na natin putulin pala, tapusin na natin tong ahon na to. Maikli lang naman tong ahon na to eh, kung tutusin. Actually yung ahon na to is masasabi ko similar kay Colonel Guinyo sa paangat ng ano, ng Angono, ng Cabecera Cafe. So yun yung masabi kong halos pareho. Speed limit 30. Okay. Tayo nandito na sa tuktok. O diba? Sabi ko sa inyo, saglit lang to eh. Diba? So dito naman yung pahingaanan nila. So yun. Tayo papasok ngayon dito sa Timberland Resort. O diba? Ang layo pala. Mula pa dito, siguro mga ilang kilometers din ah. Eh nakagandahan dito. Maganda. First time ko rito, maganda. Ganda dito, ganda na kalsada. Diba? So tayo sumunod lang sa patas trapiko na 30. Pwede. Oo. So yun lang tayo sa 30. So first time ko dito. Ayan. So first time ko dito sa Timberland Heights. At napakaganda. Ganda ng kalsada, presko ang hangin. Ayan. At tinuro ni kuya kung gaano kalayo. At medyo malayo siya. Mula doon sa Bukanan na. Hindi naman malayo kasi ang taas eh. Nung tinuro. So yan. So dito rin pala ay may ahon. So pag may ahon, huwag natin
gutumin ang ating motor at ating controller sa power. So bigyan natin. Ayan. So, easy lang naman to, di ba? So yun ang kagandaan nitong mid-drive. So going back sa advantage ng mid-drive, marami kang pwedeng laruin in terms of torque. Kita nyo naman dun sa dyno result. So pabalik na tayo. We had a good coffee and sausage roll dito sa Timberland Heights Highland Resort. So kung kailangan mo ng mapayapang stress-free Sunday, so isa sa mga magandang puntahan pala to. Malamig, presko ang hangin, and malapit lang of course sa Marikina. So kanina naputol yung naloobat ako yung aking in-helmet camera, kaya hindi ako nakapag-video papasok. Pero nakabukas naman yung X5 natin, so nakuha naman kahit paano. Ayun, so total nandito na tayo. Gusto ko sanang tignan yung tuktok nito. So danan muna natin yung tuktok. Ito yung sinasabi ko na masusubukan naman ang ating engine braking sa mga matatarik na yan, yung mga matatarik na ganyan. Kita nyo ba yan? So malalaman natin. Actually maganda kung bukasan na yung BMS ko eh. Sige. Okay. So medyo dahil matarik siya, kailangan tulong-tulungan natin din ng preno pala. So yun, so medyo mabilis yung ating dating. Ayan. So tayo silang pabalik at tayo pabalik naman na. Ayan. Anyway, so kanina naputol nga, and sabi ko nga sa bako nun, nasa hub and sa mid-drive, ano yung mga kailangan mo na take into consideration pagdating sa engine braking. Kasi hindi siya para sa lahat, no? Kasi unang-una dapat yung controller mo may regen function. So isa yon, which is si power driver meron. Next is yung inyong motor, kung siya ay nagsusupport ng regen or ng ating EABS or ating regen. So yan, isa yon sa mga i-consider mo. And lastly will be the battery, kung kaya niya ang back current. Kasi minsan dito sa akin minsan pumapalo ng mga 10 amperes. So yun, so 10, 20, minsan pag gusto mo na medyo malakas-lakas na engine braking, tataasan mo yung back current mo or tataasan mo yung percentage ng inyong back current, ng RPMs, no? So yun. Yan, nakita nyo naman sa mga previous videos ko na yan. In terms of downhill, nakatulong na yung engine braking, pero importante pa rin, again, is magandang braking system. Yes, kung tatanungin ako, di ba exage tong aking napiling braking system? Tingin ko hindi naman, kasi ang pinili ko ay full braking system ni RCB. Okay, so 4 pads sa harap, 2 pads sa likod. Then I used DOT4 na brake fluid. Bakit? Kasi mas mataas ang kanyang ERBP o yung kanyang dry boiling point
Okay, so isa yon kaysa sa dot 3. So yung dot 4, gamit ko ay dot 4, so na mas mataas ang ERBP o yung equilibrium reflux boiling point, and WERBP pag nahaluan siya ng tubig. Okay, so dahil bakit tinitingnan ng WERBP o yung wet equilibrium reflux boiling point o yung wet boiling point? Kasi pag number 1, ang brake fluid ay hygroscopic material. Ibig sabihin nag-absorb siya ng moisture. Okay, so prone talaga siya na magkatubig, lalo na pag meron kang mga opening, may mga tagas ka, yung mga ganun ano. O basta meron siyang way ang moisture makapasok sa yon. So, and alam natin, pag may water, nagigi siyang gas kapag naiinitan. And then ang nagkakos ng vapor lock. So, yung parang kala mo lusot yung preno. Hindi. Actually, ang fluid ay compressible, ang gas ay hindi. Kaya nga 'di ba binibleed ang mga braking system? It's because of the gas na build up sa inyong system. Kaya nga regular ang pag-bleed or pag-maintain ng brake fluid. Tandaan nyo po yan. So tayo naka big disc sa harap, which is 260mm, and 220 naman sa rear. Bakit mas importante ang harap? Kasi yan po ang magpapahinto sa atin. Tayo ay gumagamit ng preno because of ng preno, syempre to stop and of course to slow down, diba? So mga ganyang pagkakataon. So syempre dahil kailangan mo ng friction dyan para kumapit ang inyong preno, ano bang meron pag may friction? Diba meron siyang wear, paggasgas, meron siyang noise o ingay, and of course meron kang heat na nagge-generate. So ayan, kaya tayo ay kaya diba minsan yung mga preno natin, pag kunyari tulad nito pababa, tapos sobrang like for example sa Baguio, no, kala mo lumalambot yung preno mo, no, kala mo lusot. Kasi yun, dahil nga sa sobrang kape preno natin, umiinit yung preno, umiinit ang fluid, at kung may halimbawa may tubig ang inyong line mo, may tendency talaga yan na magkaroon ka ng vapor lock o yung para kala mo lusot yung preno. Sa susunod niyan, syempre dahil sa friction, iinit ngayon yung inyong pads, diba? So yun, so dito yan, tulad yan matarik kaya ganyan, no? Ang bilis ng approach. So yan, pero tayo tama lang, so pitik-pitik lang tayo sa preno, sa hindi para pumreno para huminto, para to slow down. Tayo naka 4-pot sa harap, and sabi nga trust and confidence sa inyong piniling mga pyesa, lalo sa mga ganito. So yan, lalo sa Colorgueño mas matindi doon, kasi dito at least doon medyo malapad-lapad pa yung kalsada. Dito malapad-lapad pa yung kalsada, sa Colorgueño hindi talagang halos sakto lang ng dalawang sasakyan, magkaasalubungan, may konti lang sa gilid. Anyway, so check your brakes always, huwag nyong ibabad, palamigin nyo rin ang konti. Ayan, kung yung manageable speed ba. Dahil sisi ko, ang daming kumukuha pala rito, mga namimitik no. Ayan. Okay. Kaya kung ikaw ay walang engine brake, wala kang katulong para to slow down your vehicle. Kaya ayun, no, tinig nyo ba yung tumutunog umuhuni, di ba? So siya, ibig sabihin ay nagmi-minor. So bata. Okay. So tayo with the help of our brakes, so susuportahan lang natin yung ating speed pababa, para hindi naman kung pwede mo naman bilisan, pwede ka mag-banking lang, delikado rito kasi maraming tao dito. So yun, tsaka hindi ka naman para bumanking dito dahil pabagal lang naman ang takbo. Sana kung mga 60, 70 ang liko at pwede. Anyway, so yun, wala naman makyat. So yun, ang bilis, nandito na rin tayo, no? So nandito na tayo sa baba. Okay, so sana po may na-share po ako sa inyo, no, dito sa aking quick coffee ride, solo ride. Wala po akong kasama ngayon.
At ako talaga sinadya kong saglit lang ako. Okay. So, salamat po sa pagsubaybay at salamat po sa mga nakatapos nitong video na to. So, kita tayo ulit guys sa susunod na ating video document or ating mga vlogs. So again, I'm your Brad Oli TV. Maraming salamat po. Ingat po sa lahat. Bye-bye.